start. Wala naman po sa isip ko, tapos biglang eto na si Master. Kaya syempre, sino ba naman ako? Tatanggihan pa natin, black na. Kaya ayun, tinuloy-tuloy po na. Sinabi ko sa kanya, gusto mo, gawin na natin, gawin na natin 5 songs. So, 4 more sa'yo, 4 sa akin. So, nung pumayag siya, nung gabi na yun, nasa akin na ulit yung, nasa akin na kagad yung 4 na kanta niya. So, nangarag ako kagad. Pero, very thankful din ako kay Benson dahil medyo nasa edad na rin ako na medyo hinahanap ko na rin yung inspiration to write. Sa tulong nila sa mga katulad ni Benson ako yung nakaka-isa-isa pa. Okay, so ano yung feeling na nakalabas ko sa GC and now may album na that's out now? Ayun, sobrang ano po. Kasi para sa akin po talaga, kumbaga sa trophy to kumbaga sa dating Abadan na nagsisimula, talagang si Blackpink na po yung talagang sinusundan mo. Tapos dumating yung point na kasama ko siya sa album. Ibang level po yun, ibang klaseng masiyahan po. Ilan taon ka na ba, Benson? Ilan taon ka na? Mas malayo ba yung ilan taon ka na? 40. 40 ba? Yung mga parang Gen Z. Okay. Anong may expect ng mga listeners? Of course, may fancy Sir Abaddon, may fancy Lockman. What can they expect sa collaboration na to in terms of style, sa tema ng album? Kasi, like halimbawa kung ako lang yun, yung album, most likely, may idea na kayo kung ano yung maririnig nyo sa album. Pero dahil merong Abaddon factor, kahit ako nagugulat ako, parang okay yata yung nagawa namin or pag na-release na yung song. Minsan kasi, matagal ko nang na-record yung song, so hindi ko na siya, wala na akong idea sa ginawa ko. So pag na-release yung kanta, na-release yung kanta namin ni Abaddon, and then maririnig ko siya para akong nakakarinig ng artist na bago ko pa lang din narinig, which is very refreshing for me. Kaya I'm very thankful din sa pagkakataon nito na nakasama si Benson. In terms of may challenges ba sa creative process ng paggawa nito? Like for example, syempre may difference sa flow, sa estilo. So paano po niya naging collaborative effort? Comedy politika, YouTube. May gusto ako Sa akin naman po sa side ko, talagang nag-experiment po ako. Hindi po ito yung normal na Abaddon lang talaga yung mga tulad ng ginagawa ko dating kanta. Gumawa po talaga ako ng mga pakanta kasi hindi na siya rap. Talagang challenge ko din po yung sarili ko. Kasi pagkakataon talaga ito yung makasama ko po si Master. Kaya ginawa ko po yung best ko, rap, kanta, tapos syempre alam mo yung mga style din ni Master, iba kinukurot namin para hindi kami malayo sa isa't isa. So yun nga, katulad ng sinabi ko, very refreshing yung tunog ni Abaddon. Isa siya sa mga artist na very impressed ako in terms of melody, in terms of writing. Sobrang galing. Kaya pag binibigyan niya ako ng kanta, hindi na rin ako kinukulang sa push para matapos ko yung parts. Nakaka-inspire yung mga piyesa niya. We are about to open the floor to the media for questions. Pero just a reminder to everybody, Project A, almost all the tracks are out now, but the full album will be out on October 17th, sa eve ng birthday ni Sir. Malay na pa ako sa question. Yun. Pa-drop ko na para... Pero Ba't niya lang rin tatanungin edad? Pareho lang tayo. Okay, if anyone from our friends in the media would like to ask questions to Abaddon and Sir Glock9, the floor is now open po. So we have a question here. Sir, please introduce yourself. Hi po, Koji Morales po from All Radio 103.5. First of all, congratulations po. It looks to be a very legendary collaboration between you both. Sir, tanong sa inyong dalawa. In this age na medyo nagbabago yung technology, medyo uso yung AI, medyo uso AI, pinapasukan lahat yung technology. Where do you see Philippine rap going in the next few years?
Kami po kasi like ako, sanay ako kung saan ako kung ano yung kinagisnan ko na style ng pag-produce ng songs and pagsusulat. So hindi po ako masyadong depende sa kung ano yung bagong technology ngayon, or siguro pagdating na lang yan sa production or sa mixing, pero in terms of writing, very old-fashioned ako eh. Minsan mapapansin mo sa mga melodies na ginagamit ko, parang kung ano yung mga pinapakinggan ng mga nanay at tatay ko ng mga kanta. So, yun, hindi rin po ako masyado nape-pressure pagdating sa AI, kasi wala din po ako masyadong alam sa AI. Alam ko lang na pwede niyang gawin kung ano yung trip niyang gawin, pero feeling ko as long as secure kami sa artistry namin in how we produce our songs, how we write our songs, medyo safe kami. Para sa akin naman, sir, sarap lang po sa future ng rap sa Pinas. Palagay ko po, mas madali na pong gumawa ng kanta. Siguro mga 5 years, 10 years pa. Kasi meron na po akong nababalitaan. Hindi na lang po ako magbabanggit pangalan. May sasabihin lang nila yung gusto nilang idea na kanta. May lyrics na. Sobra. Ganun na sa future. Kami po, hindi po kami sanay ng ganun. Kaya palagay ko masasabi ko sa mga future generation ng mga rapper. Napakadali. Sobra. Madali nang gumawa ng kanta. At sigurado tayo hindi chinap GPT. ChatGPT. Okay, we have a question for our friends in Net 25. Po, si Sir Puto from Net 25 Letters and Music. I'd like to ask po for both of you, sirs. Kasi si Glock9 kilala siya sa artistry niya, and the same time sa mga songs na very social relevance. And in fact, itong isang hit niya before, nabuhay muli dahil sa pangyayari ngayon sa bansa natin. These 10 release tracks na nakapaloob sa album, meron po bang ganun din ang team na maito-compare po natin doon sa mga, yun nga, sa pagkakilala po natin dito? Yung Project Abaddon kasi, mas nag-focus kami sa kung ano yung trip namin pagdating sa rap. Hindi siya socially relevant songs na ginawa namin. Mga kanta na based on experiences namin. Pero hindi siya ganun tama ba yung word? Salimuot? Hindi. Medyo mas good vibes lang yung album. Nung isang araw, pinakinggan ko yung 9 songs, and enjoy din ako. Kasi very diverse yung mga pinanggagalingan ng kanta. Iba yung take ni Abaddon sa mga experiences niya, tapos sasali ako dun sa experiences niya. And then iba yung take ko sa experiences ko. And then isasali ko siya dun sa mga experiences ko. Kaya medyo nag-work talaga. Ganun lang po. Sir, hindi po siya yung talagang yung Glock9 na dati. Kumbaga yung idea ko, Master, may nagawa ko ito. Asya rin. Ako ba dun, may nagawa ko. Ganun lang po yung ginawa na. Parang in-enjoy lang po namin yung album na to. My last question po is, in connection with the question po yung unang nagtanong din, because of the technology din, namimiss mo ba, Sir Glock, yung panahon na usong-uso talaga ang mga vinyl tsaka CDs, that may mga mall shows ka, then mga fans, pili na sila magpapasay ng album sa'yo? I think may pros and cons yan. Yung kung ano yung gano'n ka-available ng music ngayon sa tao. I think nung panahon, yung relationship ng fans sa music ay very intimate. Pagka bumili ka ng album, nasa bag mo lagi yung CD, or you hope na sana ma-meet mo yung artist sa isang mall show niya para mapasign mo, and pumila ka or manood ka ng show niya, bumili ka ng CD niya, and then you always read the inlay. Kahit mga 100 beses mo nang binabasa mo palagi. I think yun ang nami-miss ko, yung intimacy ng fan sa music. No? Ang kagandahan lang ng technology ngayon sa relationship ng fan at music, any album, any song, any artist na gusto mong pakinggan, kahit ang pinakaunang-unang paborito mo, at the touch of a finger, mapapakinggan mo na siya. So yun, I think yun lang
pag ibabase mo yan sa relasyon, ang isang bagay na madali mo makuha, hindi mo masyadong papahalagan. Compared sa kapag pinag-ipunan mo yung CD or yung cassette, laging nasa bulsa mo yan, laging nasa bag mo yan, and mamahalin mo talaga. So, I think yan lang yung take ko. Thank you po. Okay, speaking of nostalgia, yung mga CDs, again yung mga wall show, we saw the video of Ambag. Parang bigla akong nabalik sa 1997. So, maraming tao ang super favorite yung Ambag from this album. So, can you tell us about that collaboration? Ang bag yun, para sa akin po isa pang sobrang memorable kasi yung grupo namin, Chakra, kumbaga bawat isa po sa amin talaga, pangarap na makakulab si Master. So ito naman, tamang pagkakataon, hindi man dati, pero solid, saktong-sakto sa taon na to, sa panahon na to, nakakulab namin si Master. Kahit wala na po yung isa sa amin, kumbaga, isa tong panaginip na nagtataro para sa amin po, para sa amin. Napanood ko siya pa doon minsan sa isang program ng Mix before. Lagi kong tinandaan ko talaga yun. Kasi hindi dahil na-offend ako, no? Hindi dahil na-offend ako, pero parang utang ko talaga sa kanila. Kasi alam ko na super listener sila ng mga works ko. Ang mga late 90s na works ko. Super listener sila. And meron akong isang interview niya na napanood. Sabi niya, bakit si Glock na hindi namin nakikita sa mga events or siguro sa mga gigs nila. So, tinandaan ko yun and sinabi ko, sana one day maibalik ko sa kanila yung request nila na yun. And medyo na late ako ng konti kasi siyempre hindi ko na inabutan yung isang kasama nila. Pero I'm very, very proud sa song na yan. Yan yung mga kanta na yung sinabi ko kay Benson, tara, let's go, gawin na natin with Chakra. Parang nabuo ko yung verse ko in 2 hours. And then, kung tama kay Curse Box, bigay ko sa iyo agad yung file ko within the day, di ba? Tapos, binoto na namin sa kanila. So, I'm very proud of the song and how it turned out and kung ano yung nire-represent. Napakaganda kanta po. Check out the music video. It's also a tribute to one of the members of Chakra. Wait, tanong daw natin yung members of Chakra. Ano daw ang message nyo about Ambag kay Sir Glock? Yun. Kasi lahat kami na-pressure kami sa pagsusulat. Si Benson, uy, ano na, nandun yung master na nyo. Parang nagulat kami po kasi parang ang bilis nyo po siyang nasulat. Parang, ano po yung pumasok sa isip niyo nung sinusulat niyo yung lyrics sa Ambag? Pati yung hook nagawa ko na agad eh. Ako pa yung unang kumakanta nun, di ba? Shoutout din kay Sisa, kasama namin sa song. Wala, yun yung mga magic moments. May mga magic moments pagdating sa songwriting na hindi mo din ma-explain na parang ang dali. Parang ang dali. May mga songs naman na parang tawag ko sa mga kantang yun, assignment. Pag-assignment, medyo ididiin mo talaga para matapos mo. Pero may mga magic moments sa kanta na parang and siguro kaya ako nagawa kaagad yun. Then alam ko yung very important sa songwriting ang intentions. Alam ko kasi yung intention namin dun sa kanta, yung intention natin lahat. So parang napakadali lang, walang kalso-kalso, walang lubak-lubak, areglado. So, thank you. Ayun po. Ako po nasa wala po ang tanong, pero gusto kong mag-thank you po sa inyo. Salamat. Iyak na naman yung si Dor. Kasi dati, sobrang, diba, hanggang naman sobrang fan ako ni Master. Akala ko nga dati hindi siya totoo eh. Akala ko nabubuhay na siya sa imahinasyon ko, gano'n. So, nakasama ko si Master lalo nung ito na mga asahan kaibigan na natin si Master talaga sobrang. Kaya gusto ko mag-thank you Master. Thank you. Ayun, wala rin po akong itatanong. Hindi, siyempre, papasalamat kami kayo Master Glock kasi isang katuparan ng pangarap ng 8 sa amin, kantang yun. Yung nga naman lungkot, wala na si Innocent One, pero
Ayun po nga nagpapasalamat kami ng sobra kasi parang ngayon lang ulit kami nagsimula. Wala nang magawa yung kantang yun. Kaya maraming salamat Masa sa Apoy. Thank you. Any questions from our friends in the media? Jamie. Hi, my name is Jamie po from Soundcheck Manila. Ask ko lang din, ano matutunan niyo sa isa't isa while working with each other? Meron ba kayong natutunan na madadala niyo din sa mga future ventures niyo or future mga ganap? How do you, may na-inspire ba kayo? I mean, from each other. Thank you. Sa akin po, yung kahalagahan ng oras. Laging si Master talaga. Nung unang nagkaharap pa kami, unang-una pa, talagang disiplinado sa oras si Master. Kaya, dinadala ko na rin siya. Kunwari, usapan alas 10, alas 9, alas 8. Sa kanya ako matutunan yun. Kasi kami, normally, alas 10 usapan, alas 12 kami darating. So, malaking pasasalamat ko kay Master. Pinagmamalaki ko rin yun sa iba. Okay, sir, diba? Ako, kung meron man ako natutunan din nung ginawa namin ni Benson yung Project A. Project A yung album kasi wala akong maisip na album eh. Kasi Abaddon siya, tapos pangalan ko Aris. Project A na lang. So yun. Yung natutunan ko sa nung ginagawa yung album, parang sa totoo lang, medyo, I always say, alagaan nyo yung apoy kasi nawawala yung apoy. Kasi ako ay may paga na lang na dala-dala na minsan nakikisulsul na lang ako sa mga pagpapalinga sa iba. Natutunan ko na you have to trust yourself din na kung anong meron kang kaya mo, panghawakan mo din yung abilidad mo. No? Nag-challenge ako minsan, talo si Benson, ang galing magsulat masyado ng lyrics. So nag-challenge ako na magsulat din. May mga songs ako na, I think yung Balagbag ba yun? Yung Balagbag, kahit ngayon pag pinapakinggan ko parang hindi ako yung sumulat. Siguro dahil na tulak din ako sa writing ni Abaddon sa kantang yun. Minsan may nagsasabi sa parang hindi ikaw yung nagsulat ng rap na yun. Parang ganun. Yun yung natutunan ko na hindi pwedeng alam mo na lahat. Laging meron kang space to learn. So we would say na that's how you keep the fire burning through learning. Malaking tulong sa ibang yung pwede kang makisindi sa ibang artist, no? Para magliyab ulit yung flame mo. So, yeah. Thank you so much and congrats po. Yes, Albert. Hey, mabuhay! Congratulations! I'm Albert from the Chicanes. First question to Abaddon. As a new artist, what are the opportunities and challenges na nakikita mo ngayon with regards to Pinoy hip-hop? Masyadong malawak po talaga yung opportunities. Kailangan lang po talaga ngayon, natutunan din natin kay Master. Talagang kailangan pukol ka lang ng pukol, huwag kang titigil. Tulad ko ngayon, at least once a month, naglalabas po ako ng kanta. Hindi naman siya agad-agad ganun. At least, continuous yung pokpok. Sabi nga nila, di ka man nanalo agad di ka tumataya. So, kung magpapatuloy lang sa ginagawa sa hilig, maraming opportunities na dapat nyo. Sorry, just for context, like, nakailan ka na so far in terms of songs na nasulat mo? Sa akin po, mula 2003, di ko na po alam, siguro 200 plus, mga gano'n. Wow! Dami yan, Master. Sobrang prolific magsulat ng mga doon. Hindi ako parang hindi kami nagbibiro pag sinabi namin na sobrang titindi magsulat ng mga doon. Kaya, sinasabi nila na it's an honor na makasama nila ako sa kanta. Ganun naman din ako. I'm very, very proud na makasama sila. And to you, Sir Glock, what are your considerations in terms of who you want to collaborate with? Yung intention, siguro kung meron akong talent, maamoy yun eh. Yung intention ng artist, wala naman yung kanta. Parang alam ko na kung anong bakit mo gusto gumawa ng song with me or
sila kasi, katulad ng nabanggit ko nung binanggit nila, nung napanood ko sila sa TV na, hindi na ako nakikita sila nandito eh, hindi na ako nakikita eh. Lagi ko yung dinala, dala-dala ko yung lagi na sabi ko, sana mapagbigyan ko sila one time. Kasi nakikita ko sila sa mga events, yung paano nila ako kausapin, kahit na minsan wala naman ako masyadong sinasabi sa kanila in return. Ay na-realize ko na parang dapat dumating yung time na maibalik ko yun sa kanila. And on the other hand, last question. If ever there was, how do you politely decline on a collaboration? Itinigline na ba ako? Buti na lang sila yung nagde-decline, parang busy ako eh. Parang gano'n. Buti na lang. Totoo ba? May mga, naniniwala. May dysmenorrhea kasi ako. May mga gano'n. Sa babae. Okay, sige. Thank you. Congratulations.